Hi, welcome to my YouTube channel, Eco Daily. And today, pag-uusapan natin nung bata tayo at yung mga bata ngayon. Kung bago kayo sa YouTube channel ko, please like, comment, and subscribe. Naalala mo ba nung bata ka? Ang problema lang natin noon ay kung paano hahanapin yung pamato sa text, pamato sa POG. Pero ngayon, parang iba na yung mundo ng mga bata. So sa vlog na to, balikan natin ang ating pagkabata at pag-usapan natin kung ano ang mga nagbago dito. Isa sa mga nakakatawang pangyayari sa akin nung bata ako is yung lola mo patutulugin ka, tapos hindi ka matutulog. Mauuna pa siya matulog sa'yo, tapos makakatakas ka na. Ay yung ginagawa namin ng pinsan ko dati. So patutulugin niya kami ng tanghali. Siyempre pipikit kami. Papanggap kaming tulog. Sobrang tagal ng paghihintay ni nanay noon. Aantokin na siya at makakatulog. Tapos, babangon na kami, tatakas kami para magbike. Ayun, isa sa mga nakakatawang pangyayari sa amin ng pinsan ko, no? Yun na pinagsisisihan ko bakit di ako natulog. Kasi, kinulang ako sa hype, no? Hindi kami mayaman. Pero masasabi kong masaya ang childhood namin. Hindi namin kailangan ng internet para sumaya. Ang playground namin ay kalsada, bakuran, at basketball court. Hindi ko naman sinasabing wala kaming cellphone noon. Actually, meron kaming cellphone noon. Yung mga Nokia na panggamit lang namin pang-text at pantawag. Pero lumaki na ako na may computer. Ang larong alam ko lang na laruin doon ay Crossfire. And one of the things na natatandaan ko, yung sa pagte-text sa Nokia, yung mga GM, lalo nakakatawa lang yung mga ganun part na ginawa ko pala yun. You see, no? Wala namang mali sa paglabas ng gabi. Nagiging mali lang ito kung ano yung binabalak mo gawin ngayong gabi. May one time naalala ko na gabi na, nasa labas pa rin ako. Bad trip ako kasi yung mama ko pinapauwi na ako. Naglalaro lang naman ako ng basketball, no? So, dun pa lang eh. Alam mo na kung bakit. I mean, yung generation natin medyo hindi ganun karahas. Kasi nga, may higpit yung mga nanay natin, no? Pinapauwi agad tayo pag gabi na. Ewan ko ba kung bakit ganun. Or baka nanay ko lang yung ganun, no? Gine-generalize ko pa. Aray mo. So, yun. Pag gabi na kasi, bawal na lumabas. Dapat matutulog ka na, no? Once na sumigaw na yung mama ko, dapat umuwi ka na nun. Hindi ka na dapat naglalaro pa, no? Magpapahinga na. So, yun. Siguro kaya hindi ako marahas kasi nga, ayun. Mahigpit yung nanay ko. Isipin mo, naglalaro wala ng basketball. Actually, sa labas lang yun. Pero, kailangan. Hindi ko naman sinasabing sobrang buti ng generasyon namin. Iba lang talaga yung panahon ngayon. Puro gadget. Mas active pa sa social media. Mas kaunti ang outdoor games. Mas exposed sa iba't ibang impormasyon. Actually, guilty rin ako dito sa mga ganito, no? Kasi mas exposed na ako ngayon kumpara nung bata ako. Pero I know naman na I'm old enough to know things, no? Kung ano yung mas tama, ano yung mali. Huli ka mangrambulan ng ilang kabataan sa Davao City. Sa kuha ng video, makikita ang mga kabataan na karamihan ay naka-uniforme na nagsusuguran at nagpalitan ng suntok sa kalsada. Sinubukang umawat ng isang babae pero nadamay sa komosyon at nadapa. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang gulo sa pananaksak ng isang grupo sa dalawang lalaking estudyante na pauwi mula sa paaralan. Nagtamo ng mga sugat ang mga biktima na nagpapagaling sa ospital. Nahuli naman ang 6 na nanakit na edad 14 hanggang 16. Dinala na sila sa Davao City Social Welfare and Development Office.
kasunod ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mag-aaral at ikinasugat ng 20 iba pa. Muling nakapagtala ng insidente ng pananaksak sa isang paaralan sa Cavite. Ang suspect, isang 18 taong gulang na sinaksak ang kanyang kaeskwela matapos umunong magkainitan. Halos araw-araw, meron tayong mga nababalitang tungkol sa mga batang nasasangkot sa mga krimen, karahasan, rambulan, at bullying. Pero di ko naman sinasabing lahat ng kabataan ay ganito. Marami pa rin naman ang mabubuti at may pangarap sa buhay. Pero hindi natin mapagkakaila na may mga ganitong pangyayari na dapat natin pag-usapan. Hindi ito tungkol sa kung anong henerasyon ang mas magaling. Ang punto ko dito is matuto tayo sa mga nakaraan at gamiting aral ito para mas makabuo ng magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Kung ikaw ang tatanungin, anong pinaka-memorable mong laro na gusto mo malaro din ng mga bata ngayon, i-comment mo sa baba at pag-usapan natin. Wala. Wala. Ewan ko, baliw sila eh. Hindi ko alam. Hindi ko nanonood ng balita eh. Ayun, yung mga babarilan sila eh. Dati, puro lang kami. Tawag dun. Ngayon. Hindi naman, depende naman yun. Hindi naman lahat sa napapanood yun eh. Depende pa rin yun sa mga nakakasalamuhan nila eh. Pero yung mga pagka ang tawag dun? Yung mga yung mga yun, inambubuli. Masyado na rin na-normalize din kasi yun. Hindi ka ba bully? Nang judge lang. Ganda. Masyado silang wild ngayon. Nakakatakot mga bata ngayon kasi nanaksak na. Na-impluensya na nasa paligid nila. Papanood din minsan sa TV o sa Facebook. Dati laro lang namin mga piko-piko, text, ganyan, sipa-sipa. Pero ngayon hindi na kasi mga laro, iba na eh. Iba na yung mga kabataan ngayon kaysa noon talaga.